Nako, dito sa video na to, pahiya na naman ho itong si Jinky Luistro sa abogado nitong si BP Sara. Dumalo ho itong si Attorney Michael Poa dyan sa hearing sa Injustice Committee. Dito sa video na to, magkakaalaman na, makikita na ng sambayan ng Pilipino kung gaano kawalang kwenta yung ginagawa nilang hearing na yan dyan sa House of Representatives. Mantakin nyo ho mga kababayan, habang nahihirapan ang sambayan ng Pilipino sa pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, mga produktong petrolyo, ang inaatupago ng inyong House of Representatives, yung inyong Injustice Committee, kung paano mapatalsik itong si Vice President Sara Duterte. Ang dami ho nilang pwedeng talakayin. Pwede ho nilang talakayin kung paano mababawi yung perang ninakaw doon sa mga maanumalyang flood control project. Pero hindi. Ang pinagtatrabahuan ho nila kung paano matatanggal sa pwesto itong si BP Sara, dahil pagka naging presidente si BP Sara, yan si Don Gonzales, yan si JJ Suarez, yan si Zaldico, yan si Jinky Luistro, may kalalagyan niya kay Vice President Sara Duterte. Kung sino ho, ito, tandaan niyo ho yung mga kababayan, kung sino ho yung mga individual na gusto talagang matanggal si BP Sara ngayong mga panahon na to, sa maniwala ho kayo sa hindi, sila ho yung pinakamalaki ang atraso sa sambayan ng Pilipino. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rerekta na ho tayo sa opening salvo nitong si Jinky Luistro. Yay! Magandang umaga po sa ating lahat. As we resume these proceedings, Yan. there are three matters that I must address at the outset. Issues that have been repeatedly raised and in some cases misunderstood. First, ang una kong babanggitin, this notion that we are already conducting a trial and therefore exceeding our jurisdiction. May mga nagsasabi na ang ginagawa daw natin dito ay isang trial. At dahil trial daw ito, hindi raw natin ito trabaho, kundi trabaho ng Senado. Ikaw kasi ang madaldal na nagsabi na magkakanda kayo ng mini trial. Hindi naman kami. Kayo ho yun. Ngayong ibinabalik sa inyo yung sinabi nyo, nasasaktan kayo. Huwag kasi masyadong madaldal, Jinky. Let us clear the air once and for all. Malinaw ang pagkakaiba ng tungkulin ng Kamara at ng Senado. Yan. The House initiates. The Senate decides. I will repeat. The House initiates. The Senate decides. Under the Constitution, the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ang papel natin ay suriin at alamin kung may sapat na basehan para dalhin ang kaso sa Senado. Sufficiency in form and substance lang nga, ano pang sapat na basihan. 'Di ba? Hindi naman kayo boboto na sufficient in substance yan tsaka form kung merong problema yung laman ng mga impeachment complaint na hinihain kay BP Sara. Kaya wag na kayong magtalo-talo, dalhin nyo na yan sa Senado. The Senate, on the other Dami hand, kaartehan ni Baculaw. is the impeachment court. Sila ang naatasang tumanggap ng kaso at magpasya kung guilty or not guilty ang isang opisyal. Iyon. Ngayon, may kanya-kanya tayong proseso para magampanan ang ating tungkulin. Kung anuman ang tawag sa prosesong ito, hearing, inquiry, evaluation, o kahit ano pa
Hindi iyon ang mahalaga. Oh, ano? Ang mahalaga, malinaw ang tungkulin at malinaw ang resulta. Wow! Sa atin dito sa Malinaw daw ang tungkulin at malinaw ang resulta. Anong tungkulin? Anong resulta? Resulta na talagang masiraan nyo si BP Sara? Resulta na kung saan mapatagal nyo yan at makapag-grandstanding kayo? Yun ba ang gusto nyo mangyari? Kasi kung resulta talaga, wala kayong makikita resulta dyan. Hindi nyo na matatanggal dyan si BP Sara. Ang magagawa nyo lang dyan, mag-grandstanding at magpabida. Kung gusto nyo ng resulta, dalhin nyo sa Senado yan. Kamara to initiate cases of impeachment. Sa kanila sa Senado to try and decide all cases of impeachment. Wala pong agawan ng kapangyarihan. Nagmi-meet trial kayo So let me be very clear. Oh. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ano? Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? This is merely the beginning, not the end of accountability mechanism. This committee, therefore, is not overstepping. Sa pronunciation pa lang, talo na kayo. Nga talaga itong si Makulo, ibang klase bunga nga niya. Nag-OJT siguro kay Leila de Lima to. Magaling ka rin ba akong sumubo ng saba, madam? Habang tinatago mo ba yung asawa mo nung pinaghahanap siya ng bata, sinusubo mo ba saba niya? It's not. We are not improvising. Oh. We are not experimenting. We not. are simply following the rules. Our rules grounded in the Constitution. Hindi ito fishing expedition. Okay. Hindi ito Sabi bahala niya. na si Batman. Oh. Hindi tayo nangangapa. Alam natin ang hinahanap natin. Kung may probable cause ba o wala. At malinaw sa atin, hindi natin inaagaw ang kapangyarihan ng Senado na magpasya kung guilty o not guilty Not ang guilty. opisyal. Oh, not. At ano ang gumagabay sa atin? Hindi lamang batas, kundi ang tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi pananagutan. It's not. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung puro legal na usapin lamang ito, sa Korte Suprema sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung teknikalidad ang importante, sa husgado sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Pero hindi. Oh. Ibinigay ito sa Kamara. Para. Ibinigay ito sa atin. Dahil tayo ang kinatawan ng sambayanang Pilipino. Nako, yari tayo dyan. As I said earlier, we have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Oh. Sa atin, ang unang galaw. Yan. Pero ang Korte Suprema magtitiyan. Alam ka nga. Kahit exclusive power nyo pa yan, pagka sinabi ng Korte Suprema, teka. Isang impeachment kada isang taon. Teka. Bawal yan. Senado lang ang magta-trial. Ba't i-araw tayo? Alam ka.
Nagkakaluwis sa ko. atin ang direksyon. Aga-aga gumagawa ka ha. At gaya ng sabi ng mga kabataan, Oh. hawak natin ang beat. Oh. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. Hindi, yung pananagutan sa taong bayan, i-ano nyo na nga, pagbotohan nyo na. Kung may probable cause. O kung sa tingin nyo may pananagutan sa bayan at kayo naman galit kay VP Sara, noon pa man alam na namin yan. Kung yung pananagutan sa taong bayan, meron talaga siya, pagbotohan nyo na. Hindi yung grandstanding ka na naman, nagbibida-bida ka na. Madam, di ka magiging senador kahit anong gawin mo. Alam ko naman na karamihan sa inyo dyan, merong pangarap na maging senador. Di ba? No other consideration must prevail except what is best for the country. Yun. Second, ito yung pangalawa na kailangan kong banggitin. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Tama naman. Oh, tama naman. Marami tayong kinakaharap. Oh. Sobra. Mahal na gasolina at bilihin. Oh, alam mo naman pala Mababang sahod. Oh. Kakulangan sa serbisyo. Oh, ang solusyon, impeachment ni VP Sara palakpak. Alam mo naman pala ang daming problema Oh, nakawan sa flood control. Alam niyo naman na meron ang dami nating problema. Ano inaatupag nyo? Impeachment ni VP Sara. At Kaya ang kayo. tila, walang katapusang korupsyon. But let me ask, does the existence of many problems mean we should ignore one specific problem? The committee can perform its duty while government continues to function. Multitasking ang ating gobyerno. Sa bagay, no? Noong panahon na nagtatwadcom kayo tapos nagdi-deliver si Saldi ko ng mga mali-maleta, multitasker talaga. Diba? Kaya nila yun. Habang kinikidnap nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Saldi ko, Strike Jeep Olivar, Mark Teksay, si Adrian Bersamin, nagkokontakan yung mga pera na sa Diamond Hotel na multitasker. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Habang nagtatwadcom sila, kaya ho nilang magnakaw ng bilyon-bilyon sa kabahan na sambayanan. Yun ang multitasker. At higit sa lahat, sa ko sa pagkakaroon inyo. ng problema, hindi dahilan para umiwas. Hindi dahilan para hindi sumagot. Mas makabubuti pa nga na harapin na ito ngayon kaysa patagalin pa. Hindi harapin ngayon dyan yan. Hindi makakasagot si VP Sara dyan. Share yung hutong video na to. Inuunggoy na naman ho tayo nitong bakulaw na to. Hindi mahaharap dyan yan kasi yung rules nyo, yung rules ng mga siraulo. Anak ng toko, pwedeng mag-cross-examine kayo lang. Si VP Sara, di man lang mga abogado ni VP Sara, kung sino man Poncio Pilato ang hiharap ninyo sa buwisit na hearing na yan, kayo lang ang makakapagbida-bida. Siyempre yung mga abogado ni VP Sara gusto niya rin tanongin, gusto rin cross-examine kung totoo sinasabi ni Madriaga. Hindi pwede. Kayo lang makakapagtanong, kaya hindi pwedeng harapin, hindi pwedeng sagutin dyan kasi napaka-basura ng rules nyo dyan sa House of Representatives. Dalhin nyo sa Senado yan, saka tayo mag-usap. Ika nga ni VP Sara. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Kaya gusto ko i-share nitong video na to. Okay? Iniikot ho nila Pinapalabas ho nila na ayaw sumagot ni Sara, guilty na yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi ho yun ang dahilan. Ang dahilan kung bakit ayaw sumagot ni VP Sara. Kasi hindi ho parehas ang playing field dyan.
Hindi ho fair ang mangyayari dyan sa Injustice Committee. Sila lang ang makakapag-cross-examine. Hindi man lamang pwedeng magsalita yung mga abogado ni BP Sara dyan sa committee na yan. Pero sa impeachment court, pwede ho. Parehas. Mako-cross-examine niya si Madriaga, masisiyasat na maayos yung mga dokumento o testigo, ebidensya. Kung ano man yan, pwede hong merong makakapag-object, maayos yung rules. Pero dyan ho, hindi. Yung gusto lang mangyari nitong bakulaw na to, yan lang ang mangyayari dyan sa Injustice Committee. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni BP Sara, dalhin nyo na sa Senado yan. Doon na tayo mag-usap. Wala nang maraming cheche-bureche. Yun ang gusto mangyari ni BP. Pero itong si Bakulaw, pinagpipilitan na, sumagot ka dito. Sagot kayo dito. Hindi nga pwede yun. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice Presidente? Ang nagsasalita ho na yan ay ang mismong chairman ng Injustice Committee. Sa kanyang opening salvo pa lang, makikita na ho natin ang pagiging pagiging bias niya sa Vice President. Paano dadalo dyan si BP Sara? Anak na to ko Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad. Ang sabi nga, not just once, but twice. If we repeat this cycle, iwas, teknikalidad, sino ang makapagsasabi na hindi na naman tayo babalik dito sa susunod na taon? Kaya ngayon, sagutin na, linawin na, tapusin na. Hindi. Sa Senado tayo At mag-usap. kapag nasagot, lahat tayo ay malilinawan. Sa Because Senado tayo hearings mag-usap. like this Oh. work both ways. We can proceed, but remember, we can also dismiss. Oh. Asip naman i-dismiss ko. Ang instruction ni Martin Romualdez, i-impeach si BP Sara. Naklanto ko, i-dismiss din dun sa naunang impeachment nga. Wala nang usap-usap. Pinagbutuan nyo na kagad tapos dyan i-dismiss nyo. Ano kayo mga siraulo? Ikaw, Luistro, ha? O ng video ko to, umayos-ayos ka. Huwag mo akong galitin. Ganda-ganda ng mood ko. After we go through this process, and after we review the evidence, we will be asking ourselves, may probable cause ba o wala? Pwede Ang problema dito yung tipong mga ganyan nilang banat, yung sila, feeling nila napapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino pagka sinabi nila na kami dito naman gusto lang naman namin makita, gusto lang namin masiyasat kung talagang may probable cause o wala. Kung wala naman i-dismiss naman namin yan. Akala nila yung pagka sinabi nilang ganon, lumulubag ang loob ng sambayan ng Pilipino at papaniwalaan lahat ng kabalbalat na lalabas sa mga bunganga nila. No? Kahit anong sabihin nyo, alam ng sambayan ng Pilipino na talagang 2023 pa lang, gigil na kayo kay BP Sara at gusto nyo na siyang ma-impeach. Kaya kahit ano pang sabihin nyo dyan, hindi maniniwala ang sambayan ng Pilipino kahit ano pang ipresenta, ano pang paliwanag na gawin ni BP Sara, hindi nyo i-dismiss yan. Tuloy-tuloy yan. Mag-grandstanding lang kayo, magbibida-bida lang kayo. Yun. nating ituloy, pero pwede rin nating ibasura. Yan. Kaya kung may katotohanang magpapawalang sala, mas lalong dapat itong marinig. Marami tayong problema. Totoo yan. Kaya kailangan itong harapin para umusad, para mabawasan, para matapos. Dahil ang problemang iniiwasan at tinatalikuran, lalong lumalaki. Para sugat na ayaw linisin, habang pinapatagal, lalong lumalala. Third, at ito yung panghuli Yan, na huli na yan, kailangan ha? kong banggitin. Banggitin mo, madam.
we recognize that there are petitions now pending before the Honorable Supreme Court intended to stop these proceedings. Yes, there are petitions in the Honorable Supreme Court. One filed by a group led by the lawyer of Pastor Kibuloy. Ang nagsasabing siya raw ang appointed son of God. Kung kaya nito Teka lang, bakit nadama niya si Pastor Kibuloy? Yung abogado niya lang yung nag-ano, bakit pati siya minamak nyo, pati siya binabanatan nyo? Walang nga talaga tong mga to. Wala namang kinalaman si Pastor dyan eh. Abogado niya yun, pero maraming kliyente yun. Kilalang kaalyado ng mga nitong si VP Sara, taga-suporta ni VP Sara. Pati siya, Jinky. itong pigilan ang lindol, Nako, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? The second one, filed by the Vice President herself, as usual, represented by several lawyers. ba't gigil na gigil kayo sa mga ipinal ni VP Sara? Meron ba siyang linabag na batas sa pagpunta niya sa Korte Suprema? Kung wala naman, edi okay lang yun. Ito naman si Aling Jinky. Walang problema yun. Kung nagpunta sila sa Korte Suprema, karapatan nila yun. Natatakot ba kayo? Baka sabihin ng Korte Suprema, puro kabalbalan na naman ang ginagawa niyo dyan sa Injustice Committee. Yun ba dahilan? Kasi kung alam nyo namang malinis yung proseso nyo, wala kayong kabalbalang ginagawa dyan, okay lang, kahit magpunta sila, walang maitay ang Korte Suprema, di ba? Lampas 10 abogado. And the third one, filed by several individuals, mostly lawyers. Ang dami-dami namang abogado questioning the very core of our rules. And just yesterday, we received the fourth one. It was filed by Carpio and lawyers with the Regional Trial Court of Quezon City. Esteemed colleagues, beloved countrymen, total of 4 petitions na ang layon ay patigilin ang pagdinig na ito. Ang palagi nating sinasabi, public office is a public trust. Indeed, easier said than done. Ngunit, sa pagkahaba-haba ng mga ito, ng 4 na petitions na ito, let me tell you, wala ni isa na sumagot sa mga importanteng akusasyon laban sa Vice Presidente. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Ang taong bayan ay naghahanap ng sagot, hindi ng papel. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila, may 1-year bar. Sinasabi din nila, ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong kamara. Napakasimple ng sagot. Yung 1-year bar, paulit-ulit na ito, tandaan natin na lumipas na ang 1 taon at saka lamang muling nagkaroon ng impeachment process na ito. At tungkol sa referral, tandaan din natin na ang speaker ay hindi
kumikilos ng mag-isa. Siya ay kumikilos bilang kinatawan ng buong Kamara ayon sa ating mga patakaran. Rest assured that all these procedural questions will be addressed. Pero aminin natin, ang mga usaping ito ay sadyang technical at baka hindi masyadong maintindihan ng karaniwang mamamayan. At Madam, maiintindihan namin yan. Huwag mo naman anuhin. Kami mga ordinaryong mamamayan, maiintindihan namin yan. Dali nyo na sa Senado. Ganun na ba? Ganun na ba? Ganun na ba kababa ang ganun ho kayo tratuhin nitong bakulaw na to. Ganun kaliit ang tingin niya sa pagiging intelihente ng sambayan ng Pilipino. Hindi maiintindihan. Kunya ka. Dahil Kapal ng mukha mo ha. Sorry, kapal na makeup mo ha. Tingnan nyo naman yung mukha na yan, anak na to ka. Pagising mo yan, makikita mo na. iyon ang layunin nila. Alam ko na bakit tinago mo yung asawa mo. Yun lang siguro nakakasikmura sa'yo paggising ng umaga, yung mukha na yan nakikita. Lunurin ang katotohanan sa Oh. ingay ng teknikalidad. Yan. Habang Kalmalicious nagdedebate ang mga abogado sa kagalang-galang na Korte Suprema, ang taong bayan ay patuloy na nagtatanong, nasaan ang pera? Alin? Yung flood control, yung 1 trillion? Yun ang tinatanong na sambayanan. Na iniiwasan nyo dahil karamihan sa inyo dyan, nakatanggap ng envelope at malita kay Saldico. Yun ang problema. Nasaan ang pera? Bakit ito nagastos ng ganun kabilis? May pananagutan ba talaga ang Vice-Presidente? We will answer the lawyers in the Supreme Court, but we will answer the Filipino people here. Si Bako. Galit na si Maki Ulaw. Bibi, ba't kasi ayaw mo pa tumalo? Yan, tingnan mo. Pambira talaga to si Bakulaw. Ganap na Narito ganap. po ang proseso Ganap na ganap si para Bakulaw. linawin ang mga akusasyon. Ganap na Dito ganap. natin ito dapat pag-usapan. Yan, ganap na ganap Let si us Bakulaw. not forget Oh. that what is truly supreme is the Constitution. Anak ko, Supreme Court, binabanata kayo ni Malinaw ang Bakulaw. sinasabi ng Constitution. The House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment and the authority to determine its own rules. Ganap na ganap si Hindi ito Bakulaw. imbento. Hindi ito kagustuhan ng iilan. Oh. Ito ay mandato Opening salvo pa lang. Opening salvo pa lang ho mga kababayan. Narinig nyo na ho ang pagkabayas ng chairperson ng Injustice Committee. Paano dadalo si BP Sara dyan? Ano kayo? Dali na sa Senado yan. Hindi nyo naman trabaho yung mga kabalbal. Dali natin sa Senado. Doon tayo magkakaalaman. ng konstitusyon. Now, the Vice President says the petition in the Supreme Court is not meant It's to not. avoid the process, but to seek clarity. It's not. But if it is clarity that it is sought, bakit hindi dito? Dito ang clarificatory hearing. It's not. Dito dapat magpaliwanag. Kung handang humarap, dapat dito humarap. Hindi. Hindi naman kayo impeachment trial Matagal court na eh. nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media?
Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, Oh. nawawala. Wala akong saysay ang proseso nila na yan. Ako na akong magsasabi sa inyo. Sasabihin ko dito sa PH Update kung in all fairness, ika nga, wala akong kabayas-bayas kahit na Duterte supporter ho tayo. Sasabihin natin dito kung fair na tatratuhin dyan si VP Sara o magiging circus siya ang pagdinig na yan. Pero base ho sa ating nakikita, hindi ho sila magiging fair. Kaya kung hindi dyan dadalo si VP Sara, napakagandang bagay yun. Galit na galit si Bakul. Ganap na ganap, galit na galit pa. Pambira, oh. Tuloy. Hindi sapat ang sabihing handa. Oh. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas. Hindi nga siya sasagot dyan. Ba't pa siya sasagot dyan? Dalhin na natin sa Senado. Doon nga siya sasagot. Ang kanyang defense team ay naghahanda sa bloodbath sa Senado. Hindi dyan sa circus nyo sa Injustice Committee. Kasi napaka-bias. Yun palang chairperson, bias na. Diba? Anong maaasahan nila dyan? Kaya mas mainam na wag na. Dali na sa Senado. Kayo din naman magiging prosecutor congressman dyan eh. Di ba kayo tatay yung talagang babanat kay VP? Yung mga ebidensya nyo doon yung dalhin sa Senado. Daming arte nitong si Bakulaw, oo. Kundi dito. Hindi, Senado. In closing, Loka-loka. let me stress, this process is not It's not. about personalities. It is about accountability. It is about responsibility. Yan. Ito ay paninindigan para sa katotohanan. Yan, paninindigan. Impeachment is the people's constitutional mechanism Yan. to hold public officials accountable. Sabi mo Tandaan eh. natin, ito ay pagtukoy lamang kung may probable cause o wala. At bahagi ng prosesong ito ang pagdinig natin ngayon. Isang pagkakataon upang linawin ang mahalagang issue sa kasong ito. Inaasahan natin ngayon ang pagpapaliwanag ng mga ebidensya mula sa COA, sa NBI, PSA at marami pang ahensya. Inaasahan din natin ang pagdalo ni Ramil Madriaga na sa kauna-unahang pagkakataon at sa isang public hearing ay makakapagpatunay sa Yan. kanyang salaysay. Siya, magpapatunay ka agad. Hindi man lamang matatanong muna. O talaga Bakulaw. For the very first time, we hope to hear directly from Ramil Madriaga upang makatulong sa paglilinaw kung may batayan ba ang reklamo laban sa Vice Presidente. Uulitin ko po, hindi ito paghusga. Gusto lang nating maliwanagan. Gusto lang nating matiyak kung dapat bang umusad ang proseso. Our duty is not to pass final judgment, but to clarify and in the process to seek the truth. Truth is rarely simple, and it is never convenient. We do not pause our search for it simply because, first, there are some procedural questions. Second, there are more pressing problems. And third, there are petitions before the Supreme Court. No, we will not pause to that. Guided by the Constitution and the will of the people, truth must be pursued regardless. It remains the foundation upon which justice
and accountability stand. We must continue to follow it wherever it leads, guided not by fear, not by expedience, but by the voice of conscience and the trust of the nation. Sa huli, babalik tayo sa simula, pagsuri natin ang ebidensya, ano ang tunay na gagabay sa atin. Hindi lamang batas, kundi tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi ang pananagutan. No other consideration must prevail except what is best for the country. Maraming salamat po. Tapos na. At this juncture, Si Dilima, the chair pakinggan na rin directs natin. the committee secretary Sige, pakinggan to na rin natin call si the Dilima. case. So, Dilima na ho tayo, Dilima. Maraming salamat po, Yan, Dilima. Madam Chair. Madam Chair, distinguished colleagues at sa ating mga kababayan, magandang umaga po. We are anchoring today's clarificatory hearing not on mere speculation, but on two verified complaints, the Sabalia et al. And the Cabrera complaint, both duly filed, endorsed, and found by this committee to be sufficient in form, substance, and in grounds. Ibig sabihin po, hindi ito basta-bastang paratang dahil ang mga complaints na ito ay dumaan sa itinakdang proseso at nakitaan ng sapat na batayan upang dinggin ng committee ito at umabot sa stage na ito, which is the clarificatory hearing to determine probable cause. At sa puntong ito, hindi na po natin maaaring isantabi ang mga aligasyon bilang haka-haka lamang. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi po ito political harassment. Ito ay mga aligasyong may kalakip na ebidensya na nararapat suriin. At dito po papasok ang panunumpa ng isang lingkod bayan. Noong 2022, noong siya ay mahalal bilang pangalawang Pangulo, the Vice President swore that she will faithfully and conscientiously fulfill her duties as Vice President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate herself to the service of the nation. Ang panunumpang ito ay hindi isang seremonya lamang. Ito ay isang malinaw na panata ng katapatan, integridad at pananagutan sa sambayanan. The complaints before us are grounded on documents, audit findings, and a discernible pattern of transactions that raise serious constitutional questions. Malinaw ang focus natin sa unang bahagi ng pagdinig na ito to shed light on the use or abuse of confidential funds. Ayon sa Sabalia et al. Complaint, may isang malinaw na narrative, a sequence of acts that taken together point to the possible misuse and abuse of confidential funds by the Office of the Vice President and the Department of Education kung saan siya ay nagsilbing kalihim. Hindi po iisang disbursement lamang ang ating pinag-uusapan. Hindi ito isolated incident lamang, kundi sunod-sunod at magkakaugnay ng mga transaksyon na kailangang siyasatin ng masusi. In particular, in paragraphs 22 to 71 and 142 to 255 of the Sabalia et al. Complaint, nakasaad ang mga ultimate facts tungkol sa maling paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Sa paragraph 72 to 91 and 256 to 267 of the Sabalia Complaint naman po, nakalahad mga ultimate facts tungkol sa maling paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Halimbawa po, sa paragraphs 198 to 204 of the Sabalia Complaint, inilahad na sa loob lamang ng mga araw mula December 13 hanggang December 31, 2022, mahigit 100 confidential activities ang sinasabing pinondohan at nagresulta sa aktual na paglabas ng confidential funds. Particular, Madam Chair, on December 23, 2022, more than 100 recipients allegedly got a total amount exceeding 15 million pesos.
At kinabukasan, December 24, 2022, 40 recipients ang sinasabing tumanggap naman ng mahigit 5 million pesos. Ayon din sa complaint, ang mga disbursement na ito ay hindi suportado ng sapat at kapanipaniwalang ebidensya na magpapatuloy ng mga aktibidad na pinondohan ay tunay na nangyari. Kapag pinagsama-sama ang mga ito at iba pang mga aligasyon sa complaint, ang mga sumusunod na transaksyon, ang mga sunod-sunod na transaksyon na may malalaking halaga, ang paggamit ng mga pangalang hindi mapatunayan o kaduda-duda, the fictitious or unverifiable identities, at kakulangan ng ebidensya ng proper disbursement in accordance with established guidelines, what emerges is not a simple irregularity, but a pattern that raises serious questions not only on the use, but more importantly on the possible misuse and abuse of public funds. In relation to these ultimate facts, Madam Chair, there are certain matters which we need to clarify from the invited resource persons relating to how VP Duterte, in conspiracy with Special Disbursement Officer Gina Acosta, Colonel Dennis Nolasco, Colonel Dante Lachica, and Ramil Madriaga, among others, committed a series of acts of malversation. Pag-usapan natin yan sa Senado. Sa Senado, kung ganap na ganap kayo, tiwalang-tiwala kayo dyan, pagbutuhan nyo na. Ilatag nyo yung mga ebidensya nyo sa impeachment trial court. Yan. And a pattern of violations of relevant regulations pertinent to the use, disbursement, and liquidation of confidential funds. Kaya naman po, natin inimbitahan ang mga resource persons natin ngayong araw. Una, inimbitahan po natin si Attorney Cynthia Pantonal, the notary public, who notarized the affidavit dated November 29, 2025 of Mr. Ramil Madriaga to present and identify the duly notarized affidavit of Mr. Madriaga attached as Annex A of both the Sabalia et al. And the Cabrera complaints. Pangalawa, si Mr. Ramil Madriaga mismo, kaugnay sa kanyang affidavit as Annex A of both complaints. Pangatlo, si Ms. Marivic Pareja, ang archives custodian ng House of Representatives, who was requested to bring videos and transcripts pertaining to the hearings conducted by the House Committee on Good Government and Public Accountability. Pang-apat, representatives of the National Bureau of Investigation questioned Documents Division in relation to their previous examination of acknowledgement receipts used for the liquidation of confidential funds. Panglima, ang representative ng Philippine Statistics Authority in relation to the certification dated December 8, 2024, attached as Annex AA of the Sabalia et al. Complaint, and likewise attached as Annex Q of the Cabrera complaint, and the certification dated December 11, 2024, attached as Annex CC of the Sabalia et al. Complaint, and likewise attached as Annex F of the Cabrera complaint. Pang-anim, si Attorney Gloria Camora, ang team leader ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit, or COA, or ICFAO, in relation to the submissions of OVP and DepEd to the COA relative to the use of confidential funds. Naimbitahan rin po si Attorney Michael Wesley Powa, who, according to paragraph 269 of the Sabalia et al. Complaint, testified before the House Committee on Good Government and Public Accountability that he had previously received envelopes directly from Vice President Sara Duterte. He is also the signatory to the Department of Education's reply to the Audit Observation Memorandum number 2024-015 dated February 1, 2024, submitted to the COA on 17 April 2024, attached as Annex Q to the Sabalia complaint. Malinaw po dapat sa ating lahat. Ang confidential funds na pinag-uusapan natin ay pera ng taong bayan. Mahigit 600 million pesos po ito na pinagkatiwala kay Vice President. Hindi hiwalay ang impeachment proceedings na ito sa kalagayan ng taong bayan. Magkaugnay po ito because this is the people's money we're talking about. Kaya kapag may alegasyon ng maling paggamit ng pondo, hindi po ito maliit na bagay. Hindi ito simpleng technical or accounting issue or just deficiencies in documentary requirements. This is a matter
of public trust. Ito ay usapin ng pananagutan sa taong bayan. Beyond the issue on confidential funds, nariyan rin po ang iba pang equally important issues. Nariyan po ang ultimate facts on bribery as explained in paragraphs 92 to 99 and 268 to 280 of the Sabalia et al. Complaint. Unexplained wealth as explained in paragraphs 107 to 109 and 285 290 of the Sabalia et al. Complaint, and destabilization and threats as explained in the paragraphs 136 to 141 and 281 to 284 of the Sabalia et al. Complaint. Ang mga ito po ay nangangailangan rin ng masusing pagsusuri ng komiteng ito. In relation to this, inimbitahan po natin ngayong araw ang mga sumusunod na resource persons. Representative ng Office of the Ombudsman, kaugnay sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALNs ng Vice Presidente. Representative of the Bureau of Internal Revenue, kaugnay sa mga BIR records ni Vice President Duterte, ng kanyang asawa at mga negosyong konektado sa kanila. Representative of the Securities and Exchange Commission, kaugnay sa mga corporate documents ng mga negosyong konektado kay Vice President Duterte. And representative of the National Bureau of Investigation, kaugnay sa mga video containing the alleged threats, the plot to assassinate the President, the former Speaker, and the First Lady. Let us be clear. Sabi nga po ng ating chair, we are not here today to prejudge or to determine already the guilt or innocence of the respondent. Hindi po tayo narito upang agad magdeklara ng pagkakasala. We are here because the Constitution commands us to act. Ang ating tungkulin ngayon ay suriin kung mayroon bang probable cause upang ma-impeach si VP at litisin sa Senado bilang impeachment court. Malinaw po, narito tayo ngayon para alamin kung dapat bang umusad ang proseso ng pananagutan. Today is about accountability to the Filipino people. At kung ang mga complaints na nasa atin ngayon ay may sapat na bigat, kung ang mga alegasyon ay may sapat na batayan, hindi po natin maaaring baliwalain ang mga ito. We are here to determine if indeed public trust has been betrayed by the Vice President and consequently determine probable cause and impeach her. Maraming salamat po. Yung isunod doon natin pagkatapos nitong video na to, abangan nyo lang ho yung pagsasalita nitong si Pastor Benny Abante. Itinabi itong si VP Sara dito kay Benny. Inindiyan na naman. Ayun, malungkot na naman ho siya. So, maraming salamat ho sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.